Eto idagdag pa ho natin mga bossing, isama na din po natin yung Barbie ng Davao. Oh, mga Brad, mga DDS, sige nga pagdikitin mo yung pagmumukha namin ni Baste Duterte, yung nakaganyan 'no, pagdikitin mo nga yung pagmumukha namin dalawa ni Baste Duterte at ako. Sa tingin niyo sino ang mas mukhang ano, tumitira? Sino ang mas mukhang, bumabatak? Oh, ako ayan puyat pa ako. 4:00 ng madaling araw umalis ako ng bahay kanina dahil 8:00 o 7:00 yung flight ko. Puyat pa yan, ha? Pero 'pag nakita mo si Baste na nakagano'n, oh, yung kasama si Ellen Adarna, oh, yun na yung mukhang ano, eh, mahilig pala sa ulo. Meron pang nalalaman si Baste Duterte na ulo lang ni Bongbong Marcos ang gusto namin. Hindi mo malaman kung anong ulo ni Bongbong Marcos na ating presidente ang gusto, eh, ni Bato de la Rosa, eh, ni ano, eh, nitong si Baste, eh. Ulo ba sa taas o ulo sa baba? O tapos eto humirit na naman po. Meron na naman silang, naganap na ano ano yung ginanap na naman nila, yung rage na naman, mga kababayan, 'di ba? O yung rage na akala mo, eh, si Baste Duterte bangag, eh. Sabi pa nung mga DDSO, mga bossing, "Ayan na si Baste, meron na daw pong balabal dito, may nakaano na daw." Yung tipo bang akala mo, um, ano ba pangalan, yung mga maute, ano, yung Maute Group dati, "Ayan na si Baste, lagot na kayong lahat." Diyos ko, boxing nga lang, hindi pumapalag. At ang nakikita ko kay Baste, tingnan niyo sumasampa ng entablado 'yan at ang lakas ng loob ninyo na sabihin na magpepresidente si Baste Duterte. Eh, putik na 'yan wala namang magandang mga sinasabi 'yan sa entablado, eh. Kesyo daw po, sira na daw ang wet packs ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ko, saan naman nakita at paano naman nalaman ni Baste Duterte na sira yung wet packs ni Pangulong Bongbong Marcos? Oh, dahil daw ho nagkaroon ng diverticulitis. Biruin mo yung mga gano'ng banat ho, mga kababayan, 'di ba? Hmm. Ngayon, meron pa sinasabi, ayaw daw, makapal daw ang mukha ni Pangulong Bongbong Marcos with matching mga PI o pamura-mura ni Baste Duterte kasi ayaw daw hong bumaba sa posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Paano niyo mapapababa yan? Sige nga, 'no, ngayon pa ba bababa si Pangulong Bongbong Marcos? Kung kailan iilang piraso na lang kayo, 'di ho ba? Ilan na lang po sila, nung dati ho na nagmamautog sila, nung nandiyan sila sa Davao mga kababayan, kahit papaano madami pa sila nun, eh, nung ano pa nabubuhay pa ho si dating Pangulong Duterte. Ay, sorry, Diyos ko po Lord, magagalit sa'kin mga DDS. Hindi, ibig ko sabihin nung nakalalaya pa ang dating Pangulong Duterte. Ano ho mga kababayan, oh, medyo madami-dami pa yung pumupunta kaso bumanat ng bumanat yung matandang Duterte ng puro kasinungalingan. O ano ang naging ending, ano ang nangyari? Nangyari, tinamad, nawalan ng gana yung mga dating mga DDS. Isa na ho ako do'n. Kasi do'n yun yung parang nagpa-realize sa'kin, wala na 'to. Gusto na lang manira nito, gusto na lang agawin yung kapangyarihan nito, gusto na lang makuha, yung pagiging presidente ni Pangulong Bongbong Marcos o yung kapangyarihan ng, presidente, 'no. Siguro dahil po mga kababayan, nasanay sila, 'no, nasanay sila na sila yung presidente, sila yung nasa itaas. Oh, kaya gusto nilang pinipilit nilang agawin. Siguro mga kababayan, eh, yung mga negosyo nila nawawala. Oh, kaya talagang sapilitan na inaagaw nila yung kapangyarihan kay Pangulong Bongbong Marcos. Opo, sabi ni Ma'am Corazon, Santa Rina, "Hi Mark, buhay ka pa pala." Opo, buhay na buhay po 'no.
Hindi naman po tayo kagaya nung, dating Pangulong Duterte na kakaunti na lang po ang natitira. Oh, huwag kayong magagalit mga DDS. Pagka sinasabi ko yon, real talk yon. Oh, eh, ta-80 na din ang dating pangulo, 'di ba 81 na nga, oh. Eh, ang buhay ng tao, eh, iilan lang ho, kakaunti lang naman po mga kababayan. Ako sabi sabi ko nga, eh, kapagka ako nakatungtong ng kahit 75 o ta-80 kagaya nung kay dating Pangulong Duterte, ay naku masaya na ho ako nun, mga bossing, 'di ba? Ibig sabihin mahaba mahaba na ho iyon mga kababayan. Oh, 'di ho ba? Oh, ano sabi ni Ondong Gapo, anak ng putik naman yung mga pangalan ninyo. Ondong Gapo, oh, "It's just speculation boss." Alin ang espekulasyon dun? That's just your own opinion, 'no? Sabi, "You're just being stupid, you subscriber," sabi. Ano ang espekulasyon dun? Yung pinapaaresto si Bato de la Rosa, yung si Bongo ang susunod. Yun ba yung mga espekulasyon na sinasabi? Yung sinasabi niyo? Hindi, ano ba kayo naman? Ayan na nga 'di ba, um, yung nagsalita si Trillanes, mga kababayan, 'no? Yung nagsalita po si Trillanes na, first batch si dating Pangulong Duterte, second batch itong si, ah, Bato de la Rosa, tapos Bongo. Hmm, 'di ba yung dalawa nagkatotoo? Sabi niyo sa akin nun, puro ka naman ganyan, puro ka naman ICC, ICC, pero nung lumabas, nung inaresto, tumigil kayo. Nagngal-ngalan kayo, nag-iyakan kayo. Ano espekulasyon dun? Eh, yun yung talagang nangyayari ngayon. Yung kay Bato ngayon, ipinapaaresto, pinapakuha, 'di ba? Tapos susunod, si Bongo ho, mga kababayan. At eto ho, mga kababayan, tingin ko mas lalong magngangal-ngalan ang mga DDS dito. Pambansang Nanay Survivor, hindi kita nakikita. Kasi yung ano, kulay ng ano mo, pangalan mo, eh. Ano? Ay try natin. Aba, puwede yata akong magkulay dito, oh. Nandiyan ka na pala. Ngayon 'no, mga kababayan, mukhang lalong mag-iiyakan ang mga DDS dito. Bakit po? Eh, kung si Robin masampahan o makasuhan din ng ICC, naku po, yari lalo.